Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa mga taong kinalulugdan niya, sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ayan po, bago po tayo tuluyang magsimula, simulan po natin ang ating gawain sa panalangin. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Let us pray ngayong umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga tao na naparito. Salamat po, Panginoon, alam ko na hindi aksidente na sila ay inadya mo sa lugar na to. Panginoon, sa oras na to, Ikaw ang mangusap, Ikaw ang magsalita, Ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom, Panginoon. At ako po na yung gagamitin ngayong umagang ito, Lord, isa lamang po akong isang maruming basahan sa iyong harapan. Wala po akong nalalaman. But I know, Lord, lahat ng lalabas sa aking bibig ay sa iyo magmumula. Pakalinisin mo po ako. Patawarin mo po ako. Patawarin mo kaming lahat sa aming nagawang kasalanan. Nawa, ikaw ang aking maitaas at maibaba ko ang aking sarili. Itago mo po ako sa iyong likuran nang ikaw ang kanilang makita ng harapan. Hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa na naririto. Patunay nga po, Lord, ang iyong pagpapala sa amin dahil kami ay dinako mo sa lugar na to. Salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan po, magandang umaga po sa inyong lahat. May nakita po akong may bago po. Yan, yung kasama ni Brother Rich. Ayan, welcome dito sa Jesus is Our Shelter Church. At sa mga nagse-celebrate po ng birthday, happy birthday po. Hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa. Alam nyo na po yun, kung ano po yung gagawin nyo. Pagkatas ng birthday nyo, syempre po magpapakain ko. Joke lang po. Ngayong umaga pong ito, pag-usapan po natin. Ayan, sa Luke, ang pag-usapan po natin ay ang Luke chapter 2, verse 8 to 16. Tamang-tama naman po, yung last number ng ating verse ay 16. Alam nyo po ba na 16 days na lang ay Pasko na? Di ba po? So nalalapit na po ang Pasko. But sa ating pong mga naririto, madalas, kung tatanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang Pasko? Pero bago po ang lahat, kung meron po kayong Bible, please open your Bible and samahan niyo po ako na basahin ang aklat ng Lucas chapter 2 hanggang verse 8 to 14. Sabi po dito, malapit sa Bethlehem may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang isang tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at nagsama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, papuri ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita.
Kung titignan po natin ngayong umagang ito pong mga talatang ito ay nagpapahayag kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Pasko. Sabi ko nga po sa inyo, 16 days na lang. Malapit na po ang Kapaskuhan. Pero nauunawaan ba talaga natin ano ang tunay na layunin ng Kapaskuhan? Marami po sa atin, kung tatanungin po natin, ano po ba ang layunin ng Diyos sa araw ng Kapaskuhan? In Western tradition, sineselebrate nila ang araw ng Kapaskuhan in December 25. Historically, kung pag-aaralan natin ang history ng Christmas, it is not always been December 25. Hindi po talaga December 25. In Western time, sineselebrate nila ang Pasko ng December 25 during the time of Roman winter solace. Ang ibig pong sabihin, it means, ang mga pagano po ay nagse-celebrate ng kanilang mga pista ng Diyos-Diyosan. Yun po ang ibig sabihin talaga nun, nung araw na yon, ang December 25. Nagse-celebrate ang mga pagans. Pero sa history ng church, ang pag-usbong ng Kristiyano o bilang ng mga Kristiyano ay unti-unting tumataas. Kaya po ginawa ng mga Christian o yung ginawa po ng old church o yung early church po. Ang ginawa po nila in December month, instead na i-celebrate nila yung pista ng pagan, sila po ay inisip na lang po nila na i-dedicate ang December 25 sa ating pong Panginoon. Makikita po natin na ginawa po nila ito upang ang ating Panginoon ang maparangalan. December 25, dinedicate nila ang kanilang araw or ang month of December 25 sa ating Panginoon na tinawag na Son of the Righteous. Kaya nga po, the Lord is our righteousness. Yan po ang ibig sabihin na ginawa ng early church nung time na to. At makikita po natin na in the eastern part naman, ay instead na December 25, ginaganap naman nila to January 6. Kaya po pala, di ba, meron silang sinasabing Three Kings, di ba po? Pero ang totoo, wala naman Three Kings talaga sa Bible eh. Wala pong binanggit na Three Kings. Dahil hindi po talaga Three Kings yun. Yung pong mga pumunta sa Panginoon at nag-alay, mga pantas. Mga pantas po sila, mga nag-aaral ng mga bituin sa langit. At makikita po natin na, pero kung titingnan po natin, ang historical ay hindi naman po talaga, ang history, hindi naman po talaga, kung titingnan natin yung ibig sabihin ng Pasko, hindi naman po talaga mahalaga kung ano ka man, kung paano mo sineselebrate ang Pasko mo, December 25 ba? January 6 ba? Actually, kung titingnan nyo nga yung history ng Bible, ang panahon ng pagsilang ng ating Panginoon ay anihan sa Jerusalem. Ibig sabihin, sabi ng mga Bible scholar, ito raw po ay panahon ng September. Kaya nga po, no matter what, kung 25 man yung celebration mo, o yung January 6 o September, ang mahalaga po, hindi nawawala yung essence ng Christmas. Tandaan po natin, dapat never been less, hindi naiiba ang kahulugan ng Pasko. Pero kung titignan po natin, pag-uusapan natin ng Christmas, maraming pumapasok, lalo na po sa mga bata. Pag sinabing Christmas, pumapasok agad sa isip nila regalo,
Di ba? Pumapasok po kagad, lalo na po yung mga fanatic ng Pasko. Pumapasok kagad dyan, Christmas party sa mga trabaho. Yan. Raffle. Yan kagad pumapasok sa isip natin eh. Mga Christmas tree, family reunion, bagong damit. Yan po kagad eh. Santa Claus, aguinaldo. Yung sa iba naman na nagtatrabaho, maraming inaanak, taglagas. Di ba? Taglagas ng pera. Di ba po? So, iba-iba. Yung pumapasok sa atin pagdating dun sa sinasabing natin sa Pasko. Pero, sabi nga po, kung titignan natin, ito daw yung points of view ng secularism. Pero kung titignan natin, ano ba talaga ang exactly na kahulugan ng Pasko? Ano po ba talaga yung exact word ng Pasko? The word Christmas, sabi nga po, the word Christmas po, sabi po, ito daw po ay kinuha sa salitang Christus Mass. Christus Mass, ibig sabihin, Christus, Christ o inialay kay Kristo. At yung Mass naman is service o isang gawain na ang buhay ay inialay kay Kristo. Kaya nga po kung titignan po natin, talagang kung uunawain po natin ang Pasko, it is not all about the presents, the regalo, the bagong damit, reunion, Christmas party, Noche Buena. Hindi po talaga yun yung essence ng Pasko. Kung uunawain natin talaga, kung mauunawaan talaga ng tao o ng mga tao ang kahulugan ng Pasko, according to the Bible, they would be weeping before the Holy God. Talagang, pag naunawaan natin to, iiyak natin sa Diyos lahat. Dahil malalaman mo na, ito pala yung kahulugan ng Pasko sa akin. And they would be repenting of their sins. Tayo ay talagang magsisisi kung mauunawaan natin ang totoong kahulugan ng Pasko. Kasi po kung titignan natin, kapag tinanong po natin ang ating sarili, we are all good person? Pag tinanong natin ang ating sarili, tayo ba ay mabuting tao? Ako ba ay mabuting tao? Kapag sinabi natin yes, dito papasok na, bakit mayroong Pasko kung mabuti kang tao? Dito papasok na, bakit may Pasko? Kaya nga po, ngayong umagang ito, nakita po natin, this is the season, this is the reason. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon ay the season, the reason of this season. Ang dahilan ngayon ng Pasko. Pero makikita po natin sa binasa po natin kanina ang isang panuluyan. Kaya nga po, kung pag-uusapan po natin ang kasaysayan ng chapter 2 ng Lucas, dito po isinalaysay sa unang verse pa lang po, ipinakita na po ang paghahanda sa ating Panginoon. Bakit po? Dito pa lang po, sa simula pa lang po, ipinag-utos na ng Emperador Augustus ang pagpapatala ng mga nasasakupan niya. Ang lahat ng imperyo na nasasakop ng Roma ay kailangan magpatala. Kaya po si Nereo na gobernador ng Syria ay nag-utos sa kauna-unahang pagkakataon sa Israel na magpatala ang lahat ng mga taga-Israel. Kaya po, mula po sa Nazareth, umuwi pa sa Judea si Maria at si Jose. Nang sa ganon, natupad ang nasusulat. Pero kung titignan po natin,
Ano po ba yung yung Bethlehem? Ito po kasi yung sinabing umuwi ang ating Panginoon sa Bethlehem eh. Kung makikita po natin, ang Bethlehem po ay tinatawag na house of bread. Kaya po sa Bethlehem, isinilang ang sinasabing the bread of life. Dahil in John 6 verse 35, sinabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. Kaya malinaw po na makikita natin dito. Makikita natin sa mga talatang ito, yung isang tuluyan o yung tinuluyan ng ating Panginoon. Kasi noong time na nagpapatala po sila, ay marami ng mga tao. Lahat ng panuluyan ay puno na. Wala na silang matutuluyan. Kaya po, isa lang ang nai-offer sa kanila. Ano po yun? Isang kwadra. Isang munting sabsaban. Kaya po ang ating pong Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, siya ay nagpakababa. Pinakita niya ang kababaang loob kahit nung siya ay isisilang pa lang. Pinakita niya na ang kababaang loob. Bakit po? Ano po ba yung sabsaban? Sa totoo lang po, nung kami po ay nasa Manila, ayan po ang aking pamilya, may mga pinsan po kami na nakatira sa Quadra. Ito po yung bahay nila, sa tapat ng bahay, andun po yung kulungan ng mga kabayo. Sa gilid, kulungan ng mga baboy. Makikita po natin, nakita po namin kung ano yung kalagayan doon. Bakit po? Kung ipaliliwanag po natin, kung ano nga ba yung kwadra o yung kulungan o yung sabsaban, makikita po natin yung katangian nito. Ano po ba yung katangian nito? Na minsan, nagiging katangian ng isang tao. Hindi minsan talagang nagiging katangian ng tao. Bakit po? Katangian ng sabsaban. Ano po ba to? Makikita po natin dito, magulo. Magulo po ang isang kulungan ng hayop. Marumi. Maingay. Madilim. Mabaho. Tingnan niyo po yung tinuluyan ng Panginoon, no? Lahat ng katangian na yan yung tinuluyan ng Panginoon. Diyan siya pinanganak sa mga katangian na yan, na nagiging katangian ng tao. Kaya nga naunawaan ko, alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po to, nung binulay-bulay ko po kagabi, kaya pala sabi ko sa sarili ko, Lord, kaya pala sabi mo, my body is a temple of God. Kasi ito yung katangian ko eh. Nung pinasok ng Panginoong Jesus ang sabsaban, ito yung katangian ng sabsaban. Ito ko, Lord. Nung pinasok mo ang katawan ko, yan yung katangian ko. Bakit? Tingnan po natin. Yung 5 M na yan. Magulo. Minsan, or may mga tao na magulo ang buhay. Sa pamilya, laging may awayan. Walang direksyon yung buhay. Walang plano o walang pangarap. Kaya nga po, minsan, di ba, sa pamilya, lalo na po Pasko, di ba, may reunion, madalas. Nakita ko po isang joke dun sa Facebook. Sabi nila, buong pamilya, maglaro tayo. Reunion, magpapalaro ako. Agaw-agawan ng lupa. Kasi yan yung nangyayari sa totoong buhay eh. Ang pamilya mo na nag-aagawan pa sa lupa. Samantalang pag namatay sila pare-pareho, wala namang makakakuha dun sa lupang yun. Hindi ka naman dun ililibing din. That is the reality. Kaya po, nagiging katangian ng tao, magulo. Marumi. Parating galit. Ito yung mga taong laging galit sa buhay. Ito yung mga tao na parating nakikita yung kapintasan ng kapwa. Ito yung mga tao na laging kinukumpara yung sarili.
Ito yung mga tao na walang peace of mind. Sumunod po, sabi po dito sa maingay. Kanina po yung marumi. Ito po yung marumi, yung ilang beses ka nang nagkamali, patuloy ka pa rin sa ginagawa mo. Ilang beses ka nang nadadapa, ayaw mo pa rin makinig. Ito yung mga tao na pilit na nilalayo ang kanilang buhay sa Panginoon. Ito yung mga tao na pilit na lumalayo at tumatakbo sa ating Panginoon. Madilim. Ito po yung mga tao na kapag nagkaroon ng problema, agad sumusuko. Ito yung mga tao na magkaroon lang ng mga pagsubok o trial sa buhay, hindi na alam kung saan pupunta. Hindi alam kung ano ang plano ng Diyos. Nawawala sa focus, nagiging makasarili. Kaya minsan nagiging madilim ang buhay. The last, yung mabaho. Hindi po ito yung literal na amoy, ha? Yung mabaho po, ito po yung mga lumalabas sa ating bibig na kung saan nakakasakit tayo ng kapwa. Yung mabaho, ito yung lumalabas sa bibig natin na hindi natin alam, pinapatay na natin ang ating kapwa. Hindi natin namamalayan na pinapatay na natin siya. At di natin namamalayan na pati pala tayo, pinapatay na natin ang ating sarili. Dahil sa mga lumalabas sa ating bibig. Pero hindi naman po talaga ito ang nais ng Diyos sa atin. Hindi po ito talaga ang nais ng Diyos na ipakita sa atin sa sabsaban. Nais ng Diyos na ipaunawa sa atin ang kahulugan ng Pasko dahil nais ng Diyos bilang isang sabsaban, ano ba yung katangian ng sabsaban at nung pinasok niya ito, paano ito nagbago? Bilang katawan natin, bilang templo ng Diyos, pag pinasok tayo ng Diyos, paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang layunin ng Pasko. Ano ba talaga ang layunin ng Pasko? Kaya po, ngayon po, sama-sama po tayo. Pag-usapan po natin, ano ba ang layunin ng Pasko? Number 1 po, sabi po, the presence of God. Pinakita ng Diyos ang kanyang presensya. Luke chapter 2 verse 8 to 9. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Malinaw na ipinakita po rito yung nangyari na pagpapakita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, nung time na to, bago po mangyari ito, hindi na po talaga nagpapakita ang mga anghel ng Diyos. Bukod dun kay Maria at kay Zacarias, hindi na po talaga nagpakita. Pero muling nagpakita sa mga tao. At kung titingnan po natin, nagpakita ang anghel ng Diyos sa pinakamababang uri ng tao. Bakit po? Sabi po dito, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Alam niyo po ba na ang pinakamababang tingin nila, ang pinakamababang trabaho noon ay ang pagpapastol? Yan po yung pinakamababang uri ng trabaho nung panahon na to. Bakit po? Kasi para sa kanila, walang silbi itong mga taong to. Para sa kanila, walang kwenta to. Actually po, nung panahon ng kung titingnan po natin o babalikan po natin ang panahon na to,
hindi po sila pinatatayo sa Sanhedrin. Hindi po sila pwedeng tumistigo. Dahil para sa nila, hindi nakapag-aral ang mga taong ito. Bakit po? 24 hours ang trabaho nila. Wala silang araw ng Sabat. Hindi po sila nagpapahinga. Kaya para sa mga Pariseo, karimari-marim to. Dahil para sa kanila, mahalaga yung araw ng Sabat. Pero ito, hindi sila nakakapagpahinga. Pero makikita po natin, may mga tao sa Biblia, sa Old Testament, pinakita na merong mga nagpapastol. Si Abraham, nagpapastol. Si Moses, nagpapastol. Si David, nagpapastol. Tignan na lang natin ang buhay ni David. Gaanong kababa ang tingin nila sa nagpapastol. Nung time na ang isang propeta ay pipili ng susunod na hari, itinapat lahat sa tatay ni David. Ipiniresent niya yung lahat ng kanyang anak. Anong sabi ng propeta? Wala rito. Meron pang isa. Meron pang isa. Nasaan yung isa? Hinahanap si Haring David. Kasi si Haring David that time, nagpapastol. Noong nakita nga siya ni Samuel, saan ba siya nakita ni Samuel? Nakita siya ni Samuel, nagpapastol. Kaya nga sabi sa kanya, "Hoy, bata! Anong pangalan mo?" "David po." "Alika nga rito." Tinawag si David. Ganun po kasing kababa eh. Hindi po siya pinresenta. Pero yung mga kapatid ni David, pinresent. Kaya po makikita po natin dito, kahit ang ating Panginoon, nagpakababa pa rin po. Bakit po? Ano po ba sinabi ng ating Panginoon? Tinawag niya ang kanyang sariling mabuting pastol. I am the good shepherd. Pati yung ating Panginoon nagpapakababa pa rin para makita natin yung kababaang loob ng Diyos na patuloy na ginagawa ng ating Panginoon. At makikita po natin itong pangyayaring ito, yung mga pastol, kung titingnan natin, ano ba yung ginagawa nila nung time na nagpakita sa kanila yung anghel? Malamang po, nung time na to, nagkukwentuhan sila. Kasi nagpupuyat po eh. Sabi, nagpupuyat, di ka pwedeng matulog. Kasi pag natulog ka, baka may makakawalang isang tupa. Kaya kailangan gising. Malamang nagkukwentuhan po sila nung time na to. Nagsasabihan sila ng kanilang saloobin, nagsasabi sila kung ano yung nararanasan nila sa pamilya nila. Sa kabila ng kadiliman ng oras na yun, ng gabi na yun, biglang may liwanag na dumating. Malinaw sinabi rito, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila. At malinaw sabi dito, nakakasilaw na liwanag. Doon nakita ng mga pastol kung gaano sila kahalaga. Kahit sa ikaw ngayong kapatid, kung piling mo bagsak na bagsak ka, kung piling mo maliit ka, pero tandaan mo, sa paningin ng Diyos, mahalaga ka para sa Kanya. Sa paningin ng Diyos, mahal na mahal ka niya. Kung sa tingin mo walang nagmamahal sa'yo, ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos na nakatingin sa iyo, mahal na mahal ka. Biruin niyo po, sa pinakamababa, ipinahayag ang magandang balita. Sa kanilang pinakamababa, ipinahayag ang pagliligtas. Kaya nga po, tingnan niyo yung naramdaman nila, nagkaroon sila ng takot eh. Natakot sila na nakita nila eh. Pero, ganun pa man, pinakita ng Diyos sa atin yung halaga ng mga pastol na to. At tayo rin, ipakikita sa atin ng Diyos ang ating halaga.
bilang mananampalataya. Number 2, proclamation of His Word. Luke chapter 2, verse 10 to 12. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang isang tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita niyo siya, ang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Kung titingnan po natin dito, ibinigay sa kanila ang isang magandang balita. Sa mga mabababang uri ng tao na sinasabi nung panahon na to, sa kanila ipinahayag ang magandang balita. Sa mga taong to, na walang panahon na gunitain ang araw ng Sabat, sila ang kinalugdan ng Diyos. Bakit kaya? Siguro, sabi ko nga po nung inisip ko po ito, sabi ko siguro yung mga pastol, oo, wala silang Sabat, hindi nila nasa-celebrate kasi kailangan nila magtrabaho, pero hindi nawawala sa kanila yung pananalangin. Hindi nawawala sa kanila yung pagpupuri sa Diyos. Hindi nawawala sa kanila na lagi nilang pinapupurihan ng Diyos. Kasi po kung titignan po nating maigi na binanggit dito ang ating Panginoong Hesukristo. Binanggit dito ang pagliligtas. Sa totoo lang po, kung titignan po natin, what is the meaning of the name of our Jesus Christ, our Lord? Ano bang pangalan? Ano ba yung kahulugan ng Jesus? Makikita po natin sa Matthew 1, verse 21, manganganak siya. Ito po yung kinausap si Jose sa panaginip ng anghel. Sabi po dito, manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Malinaw na ipinakikita po rito na ang kahulugan ng Jesus ay kaligtasan. Sa Greek word, soteras, na ibig sabihin in English, salvation. Yan po ang tunay na ibig sabihin ng Jesus. Matagal na nating sinasabi yung salitang Jesus, pero alam ba talaga natin yung tunay na kahulugan ng pangalan ng ating Panginoon? Ngayon po, yan ang tunay na kahulugan ng ating Panginoong Jesus. Pag sinabing Jesus, kaligtasan. Dahil sa ating Panginoon lang, matatamo ang kaligtasan. Sinabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan patungo sa Ama. Kaya po sa Kanya ang kaligtasan. At malinaw po, hindi lang po kaligtasan ang sinabi dito. Kasi kung babalikan po natin, sinabi po dito, sa 11, sabi po dito, ililigtas niya ang bayang Israel. Ito po, yung kasunod po dito, siya ang Kristo. Sinabi po yung salitang Kristo. Ano po ba yung Kristo? Ibig sabihin po, Mesiyas. The chosen one. The appointed one. Kaya po binanggit, hindi lang kaligtasan, kundi yung hinirang. Binanggit din sa talatang ito. Diniin po yung hinirang at yung tagapagligtas. Kasi po maraming mga tao, pag sinabi natin sino ang ating Panginoong Jesus, sasabihin lang, ang Panginoong Jesus, Savior ko yan.
ano yan, King of Kings. Pero, malinaw po dapat. Kasi, sinabi po sa mga pastol, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Malaking kagalakan. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas. Makikita po natin dito yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po kung talagang kinikilala natin ang Panginoong Hesus, kung talagang pinapasok natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, dapat nagkakaroon ng pagbabago. Dapat nagkakaroon ng pagbabago. Alam naman natin yung katangian ng sabsaban . Pero, bakit nasabi ng ating Panginoong Hesus yung Luke chapter 6 verse 46? Bakit niya nasabi na, sinabi niya po na, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon? Gayong, hindi naman kayo sumusunod sa aking kalooban. Maraming mga tao na tumatawag ng Panginoon sa ating Panginoong Hesus, pero malinaw na pinakikita dito na kung tinatawag mo talaga ang ating Panginoong Hesus na Panginoon, na tagapagligtas mo, dapat sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Malinaw. Dapat sinusunod natin ang Kanyang kalooban. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tanging ang Panginoong Hesus lang ang makakapagligtas sa atin. And number 3, praising the Lord. Luke chapter 2, verse 13 to 14. Sinabi po rito, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa, sa mga taong kinalulugdan niya. Malinaw po na pinakikita rito na when we say Christmas, pag sinasabi po nating Merry Christmas sa ating kapwa, hindi po ito ibig sabihin nangingi tayo ng regalo. Hindi po ibig sabihin kailangan nating humingi ng aginaldo. When we say Christmas, ibig sabihin, pinupuri natin ang Diyos para sa ikaliligtas natin. Yan po ang ibig sabihin. Pag binati nating Merry Christmas, ibig sabihin po, pinupuri natin ang Diyos para sa ating kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin. Na kapag bumati ka, oy kapatid, Merry Christmas, ibig sabihin, pumipeedback yun sa'yo, bumabalik yun sa'yo. Na pinupuri natin ang Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya nga po, makikita natin, bumaba sa lupa ang kapayapaan. Malinaw na ipinakita ng ating Panginoong Hesus at sinabi niya, iiwan ko sa inyo ang kapayapaan ko na wala sa mundong ito. Pag sinabing kapayapaan, hindi lang po ito yung nagkabati kayo ng kaaway mo. Pag sinabing kapayapaan, hindi lang to yung nakipag-ayos ka sa gulo. Pag sinabi pong kapayapaan, nagpupuri ka sa Diyos. Pag sinabing kapayapaan, nagpupuri tayo sa Diyos. May pagpupuri sa Diyos. Kaya nga po sabi niya sa John
14, verse 26 to 27. Ang kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng mundong ito. Dahil po ang kapayapaang binigay sa atin, may kapanatagan. Kapayapaang walang alinlangan. Kapayapaang may pagpupuri sa Diyos. Kagaya po ni Job. Yung binigay sa kanyang kapayapaan ng Diyos. Sa totoo lang po, nung pinag-aaralan ko po itong maigi, pumasok po sa isip ko si Job. Kasi yung kapayapaang iniwan sa kanya ng Diyos, sobra grabe. Bakit po? Kasi pag sinabi mong kapayapaan, pag may dumating sa yung problema, hindi ka nagugulo. Hindi ka nawawala sa alignment ng Diyos. Hindi ka nawawala sa focus. Kasi po nung panahon, nung kay Job, ang dami niya naging problema. Binalita sa kanya na tinambangan yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga alaga. Namatay ang kanyang mga anak, nasunog ang kanyang bahay, sunod-sunod. Pero ano sinabi ni Job? Nagkaroon ng sugat-sugat si Job. Dumating yung kanyang mga kaibigan na akala mo tutulungan siya. Pero magsisi ka na sa ginawa mong kasalanan sa Diyos. Kinondem pa si Job. Pero ano sabi ni Job? Imbis na sisihin ng Diyos, anong sabi niya? Ako'y nagpupuri sa Diyos. Yun yung kapayapaan. Na kahit anong pagsubok yung dumating sa'yo, patuloy yung pagpupuri mo sa Diyos, hindi nagbabago. Hindi ka nawawala sa alignment. May problema kang dumarating, nakapokus ka pa rin. Ito ang plano ng Diyos. Distraction ka lang. Tumabi ka. Dediretso ako sa plano ng Diyos. Yan po yung kapayapaang iniwan sa atin. Ang kapayapaan, pag sinabing tayo ay may kapayapaan ng Diyos, tayo ay may pagpupuri sa Diyos. No matter what, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, nagpupuri ka pa rin sa Diyos. Luke chapter 2 verse 15 to 16. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga mangyayari sa sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Malinaw po, mga kapatid, kung sa atin po mangyayari or para sa atin po, paano ba tayo magre-response sa panawagan ngayong araw na to ng Panginoon? Paano ka magre-response ngayong alam mo na ang ibig sabihin ng Pasko? Nakita po natin yung response dito na mga pastol. Hindi sila tumakbo, although nagkaroon sila ng takot, pero sabi ng anghel, huwag kang matakot. Pinakita dito ng mga pastol. Nagmamadali silang lumapit sa Diyos. Ikaw, kapatid, may pinagdadaanan ka ngayon. Paano mo hinahandle? Lumalapit ka ba sa Diyos o lumalayo ka pa sa Diyos? Malinaw na kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, imbis na lumayo tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos. Dahil katulad ng isang sabsaban, kung babalikan po natin ang katangian ng sabsaban, ano po ba yung mga katangian ng sabsaban? Sabi po dito, magulo, marumi, maingay, madilim, mabaho. Yan ang katangian ng isang tao. Pero kung patutuloy natin sa buhay natin ng Diyos, malinaw na makikita natin na yung magulong buhay, aayusin yan ng Diyos. Yung maruming buhay, lilinisin niya ng Diyos. Unti-unting magbabago. Aalay niyan
Yung maingay na buhay, tatahimik dahil magkakaroon ka ng kapayapaan na nagmula sa Diyos. Yung madilim na buhay, magliliwanag yan dahil matatamo mo ang kaliwanagan na nagmula sa ating Panginoon. Sinabi nga niya, I am the light of this world. Ang Diyos, ang liwanag ng mundong ito. Kaya magkakaroon ng liwanag ang ating buhay. At yung mabahong sabsaba na yan, magiging isang halimuyak ng isang mabangong samyo ng bulaklak. Yan po ang pagbabagong magaganap. Kaya kailangan po nating tandaan. 3 reasons of this season. Number 1, the presence of God. Pinakita niya ang kanyang presensya. Number 2, to proclaim of His word. Diniklara niya ang kaligtasan natin. At number 3, praising the Lord. Lagi tayong magpuri sa Diyos sa kanyang pagpapala. Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil nananatiling tayong buhay, malakas at masigla. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, pagkatiwala natin sa Diyos yan. Dahil ang tunay na kahulugan ng Pasko ay pagpupuri sa Diyos. Kaya sana po, kung sasalubungin natin ang Pasko, kung ano man yung gusto natin, December 25, January 6, or September man yan, kung ano man yung pananaw mo, kung kailan ang Pasko, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, alam natin ang kahulugan ng Pasko. Dahil ang ating Panginoon ang ibinigay sa atin ng panahon ng Pasko. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Let us pray ngayong umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpapaunawa mo sa amin ng dahilan ng iyong pagparito. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala at nag-iingat sa amin. Panginoon, sa mga oras na to, hindi ko po alam ang kalagayan ng mga tao na naparito ngayon. Hindi ko po alam yung kabigatang nararanasan nila. Hindi ko po alam kung ano yung problema na pinagdadaanan nila. Hindi ko alam kung gaano to kabigat. Hindi ko alam kung paano nila to pakakawalan sa kanilang buhay. But Lord, ang alam po namin, Ikaw ang Diyos na tutulong sa aming lahat. Ikaw ang Diyos na sasama sa amin sa lahat ng mga nararanasan namin sa buhay. Panginoon, tulungan mo po ang bawat kapatiran na pagkatiwala sa iyo yung kabigatang nararamdaman nila. Tulungan mo po yung mga tao na naririto na ibigay sa iyo lahat na walang ititira sa kanilang sarili. Lord, kung meron mang kalungkutan, bigyan mo po ito ng kaaliwan. Kung meron mang kaguluhan, bigyan mo po ito ng kapayapaan. Kung meron mang kasakitan, bigyan mo po ng kagalingan. Panginoon, Ikaw lang ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Ikaw lang ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin na kung minsan hindi namin nauunawaan.
Panginoon, Ikaw po ang magbigay ng knowledge and wisdom sa bawat kapatiran sa mga nangyayari sa aming buhay. Salamat po muli sa iyong salita na dumaloy sa lugar na to. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po. Blessed Sunday po ulit sa inyong lahat.